Bago pa umulan katambayan, napakain na po ko. Araw-araw kasi umulan dito ngayon sa Jensan. Walang absent yung ulan dito. Alas 2 pa lang po, pero napakain na tayo. Paniguro na lang para yung ating manok pag umulan makarelax na lang po, makasilong. Dito sa kabila, tingnan nyo po yung ipot nila. Kung saan sila nasanay na matulog, pag pinakawalan nyo na po sila, babalik po talaga sila pag gabi. Ganoon ang pagsasanay. Nagtitipid na rin po tayo katambayan dito sa loob nating sa kabilang manukan. Yung dati feeds po tayo ay ano na po, tahop, corn bran, yung pinakita natin last time. Halo lang po tayo ng King's Beta Plus. Yan o. Nakakatipid po tayo kasi lumulubo at bumibigat pag binabasa po natin ng tubig. Dati wala tayong tipid-tipid kasi nga mabenta. May kita tayo, maraming benta. Dinidepende po rin po natin yung pagbigay ng pagkain sa kanila sa ating abilidad. Kung mabenta tayo, may maraming benta, feeds po yan. Pero pag konti, walang benta, tipid-tipid tayo. So yan ang diskarte po natin. Binabagay ko po yung kita ko po sa pagpapakain sa kanila. Kahit yung manok natin dito sa labas katambayan, kumakain pag binigyan po natin ng tahop. Abo yung manok, ganoon kasimple. Gusto nila yung tahop na binili po natin, quality kasi. Grabe yung iba natin manok, atat na pong kumain kahit alas 2 pa lang po. Malalaki na rin po sila dahil po sa pag-araw-araw po nagulan dito sa Jensan katambayan. Araw-araw kunin po silang inobserbahan kung may mga sakit, may mga sipon, para makulong po natin. Gaya po yan dyan sa loob. Ganon yung aking ginagawa. Hindi kasi maiwasan na may sipon na dadapo sa kanila o matatamaan sila ng sipon pag maulan. Lalo na po ngayon na araw-araw talagang umulan dito. Kung di uulan sa aga, sa gabi po uulan. So napakalamig. Naapektuhan yung ating mga alaga. Uy, may isang namatay dito katambayan, Kaya pala mabaho. Sa dami po na nag-aalaga po ng healthy chickens ngayon mga katambayan, marami na talagang napapaisip po na huminto, o yung iba huminto na. Sa ating manukan ngayon, marami tayong mga healthy chickens. Mga healthy chickens talaga yung ating mga alaga. At sa paghina po ng sales po ngayon, talaga mapapaisip ka kung ipagpapatuloy mo po ba o hindi. Pero yung sa atin po ay hanggang meron tayong alaga, ipagpapatuloy po natin. At gagawin na lang po natin eksperimento yung ating mga alaga hanggang December po kung ito pa ba ay magandang alagaan, maganda pa ba yung kitaan. Kung halimbawa po talaga na wala na tayong maibenta, may backup plan naman po tayo dyan. Una po dyan yung ating mga inahin na babae ay gagawin po natin yung pang layer. Healthy chickens, maganda po mga itlog, ay pwede natin pagkakitaan yung itlog, ibenta po natin ng table eggs. Di kaya naman po yung ating panghuling option yung pag-produce po ng magandang karne. Ano ba yung magandang ipare sa ating mga inahin na mga healthy chicken? Pwede tayong magpares po ng mga hulong, parawakan, mga asil. Yan yung mga native chicken po natin dito na pwedeng i-cross natin para makapag-produce tayo ng magandang karne at masarap na karne. Pwede din pong darag po na native chicken na mga tandang na talagang isa sa pinakamasarap po na karne na meron tayo dito na maipagmamalaki po. So yan yung pinakahuling options po natin. Pero yung mga remaining months, muna bago tayo mag-change, magpalit po, ay obserbaran muna natin kung ano yung magiging market, kung ano po yung, kung may demand pa ba. Kung halimbawa may demand pa, ay pagpatuloy po natin yung pag-aalaga. Kung talagang humina, ay dyan na po tayo na i-execute natin yung ating plano. So ganun dapat sa pag-aalaga ng mga manok ngayon na talagang humina. Isa din po yung aking target, yung pag-alaga po ng pansabong. Same lang po yung pakain natin sa mga healthy chickens natin at yung
pakain ng ating mga pasabong ay susubukan din po natin. Mag-start po tayo ng konti para sa ganun mapag-aralan natin, at kung sa tingin po natin na maganda yung kitaan, pwede tayo magparami. Ganun din po yung pag-aalaga po natin sa native chicken dati, na konti lang yung sinimulan natin at yan, nagparami tayo. At the same time, yung ating heritage chickens, konti yung sinimulan natin, nung lumakas yung bintahan ay nagparami tayo. Ganun dapat yung ating gagawin para sa ganon hindi tayo malugi sa ating gagawing negosyo. At isa din po sa target ko po ay yung posible tayong lumipat ng probinsya talaga. Nagdidepende pa rin po yan sa magiging resulta po sa mga natitirang buwan bago matapos yung taon. Magpaplano tayo ng maigi kung ano po yung mga pwede nating gawin, desisyon, para sa ganon ay handa tayo sa posibleng mangyari po sa pag-aalaga ng manok. At ito nga, kung pag-aalaga talaga ng manok, kung gusto yung kumita, magagawa naman talaga natin ang paraan. Gaya nga lang nabanggit ko po, isa po sa pwede natin gawin para kumita pa rin po tayo ay yung pag-produce po ng karne. Yung pag-produce kasi ng karne, lahat po kumakain ng manok. So, ibig sabihin, lahat ng mga kakain ng karne ng manok ay yan po yung ating magiging market. Pwede tayo mag-produce po ng maramihan kung gugustuhin po natin, o kung gusto nyo po, pwede talaga mag-produce. Maibebenta nyo po yan. Wala pong lugi po sa pagbibenta po ng karne ng manok. Lagi nyo po yung tatandaan. Diyan po ako nag-umpisa. Diyan din po tayo kikita ng malaki balang araw po. Diskarte lang po talaga ang kailangan po dyan. Kung gusto nyo pong makatipid, dapat magsipag ka para makakuha po ng mga gulay, o pagkuha ng mga gulay, pagtanim po ng mga madidiagwa, pagtanim po ng mga mais. Kung may bakante kayong lugar sa inyong area, pwede nyo po pagtaniman ng mais para gawin nyo pong pagkain po nila. Pwede kayong magparami ng azola para pwede nyo pong pagkunan ng pagkain sa kanila. Napakarami pong paraan para makatipid po sa pagkain, makapag-produce ng pagkain po nila. Isa na nga yung ginawa po natin, yung pagtatanim po ng mga madidiagwa sa probinsya po. Yan po yung paghahanda po natin. Mas maganda na maghanda na po tayo bago tayo lilipat, para pagdating natin sa area po natin ay meron na po tayong pwedeng pagkunan ng pagkain. So ganun, dapat din yung gagawin po sa mga baguhan po na napaplano. Pwede po talaga mag-start muna sa maliit, para sa ganun mapag-aralan po natin yung proseso po bago magparami. May mga kaibigan tayo na bumili ng marami agad. So nangyari, wala pang market. So bagsak talaga yung negosyo, bagsak talaga yung benta. Sa mga susunod na mga 2 buwan ay bare months na po. Diyan po natin malalaman kung demand pa ba yung ating heritage chickens. At kung demand pa ay diyan tayo kikita ng malaki. At kung hindi na po ay dyan na tayo mag-uumpisa po na magplano kung ano po yung gagawin po natin sa susunod na taon. Hindi kasi pwedeng ganito na lang palagi na mas malaki pa yung gastos po natin kaysa kita natin o kaysa pumapasok ng pera. Yan lang po yung ganapan ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo na po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayong paalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Alvin Lubigan. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga hindi ko naman po na shoutout, isi-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!